Sa kabanatang ito, isinasalarawan ang napakagandang kabundukan ng Armenia bilang paraiso sa lupa. Ang Armenia ay punong-puno ng masaganang mga puno, matatayog na bundok, malilinaw na batis, at malinis na kalangitan. Ang mga ibon ay masayang nag-aawitan, at ang hangin ay sariwa at mabango, puno ng kagandahan ng lugar. Dito ay tila malilimutan ang mga problema at pagsubok sa buhay, sapagkat ang kalikasan ay nagbibigay ng tahimik at mapayapang pakiramdam. Si Don Juan ay nanirahan sa lugar na ito upang iligtas ang kanyang sarili sa parusa na maaaring abutin dahil sa pagkawala ng ibong Adarna. Nagkaroon siya ng oras upang magnilay-nilay at pagsisihan ang kanyang mga nagawang pagkakamali. Samantala, sina Don Pedro at Don Diego ay nakatagpo rin ng kapayapaan sa Armenia at nakipag-usap tungkol sa kanilang mga karanasan at mga plano para sa hinaharap. Sa kanilang pagkikita, napag-usapan nila ang pagkukulang nila kay Don Juan, pati na rin ang mga maaring mangyari sa kanilang hinaharap. Inakay ni Don Pedro si Don Diego na tumira na rin kasama si Don Juan sa kabundukan. Pumayag naman si Don Juan sa napagdesisyonan ng dalawa dahil mahal niya ang kanyang mga kapatid. Ang kanilang tirahan ay isang bahay na gawa sa kahoy at dito sila nanirahan ng maligaya. Sa paglipas ng panahon, nagpasya ang magkakapatid na tuklasin ang iba pang bahagi ng Armenia na hindi pa nila nararating. Kaya naman bagamat tanghaling tapat ay naglakbay ang tatlo upang hanapin ang kanilang bagong kapalaran. Natagpuan ng magkakapatid na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan ang isang misteryosong balon habang sila'y naglalakbay. Ang balong ito ay napapaligiran ng makikinis na marmol at ang lumot sa paligid ay may gintong nakaukit. Kinagigiliwan nila ang kaanyuan ng balon na bagaman malalim ay walang tubig sa loob. Tangan ng balon ang isang lubid para sa mga nagnanais na sumubok bumaba. Unang bumaba sa balon si Don Pedro, ang panganay sa magkakapatid. Ngunit dahil sa kakulangan ng liwanag, hanggang sa 30 di pa lamang ng balon ang kanyang narating. Sinundan siya ni Don Diego, ngunit tulad ng kanyang kuya, hindi rin siya nagtagal sa ilalim ng balon. Ang huli na sumubok bumaba ay si Don Juan. Buong tapang niyang pinagpatuloy ang paglalakbay sa loob ng balon kahit na lubhang malalim na ito. Si Don Pedro ay naiinip na samantalang si Don Diego naman ay nababahala dahil baka napahamak na si Don Juan. Sa patuloy na paglalakbay ni Don Juan sa kalaliman ng balon, natagpuan niya ang pinakamalalim na bahagi nito na naglalaman ng isang kahangahangang hardin, isang nakatagong paraiso sa loob ng Armenia. Ang lugar na ito ay puno ng sari-saring halaman at bulaklak, nagbibigay ng makulay at halimuyak sa kapaligiran. Nakita ni Don Juan ang isang malaking palasyo na yari sa ginto at pilak, kung saan ang kintab nito ay umaabot sa kaniyang paningin. Dito rin niya nasilayan ang kagandahan ng isang dalaga na walang iba kundi si Doña Juana. Nagulantang si Doña Juana sa pagdating ni Don Juan sa kanyang tahanan. Upang ipakilala ang kanyang sarili, lumuhod si Don Juan at nagpakilala bilang prinsipe ng Berbania. Humingi rin siya ng paumanhin sa dalaga dahil sa kanyang biglaang pagdating sa kanilang lugar. Nagpahayag si Don Juan ng kanyang pag-ibig kay Doña Juana. Sa kanyang kasiyahan, tinanggap at sinuklian ni Doña Juana ang pag-ibig ni Don Juan.